Kuya Henry, NCR na yon, Isabela, binago lang kanina lang. Sa live lang ni Kulaong, binago na yon. Nako talaga mga kabulastugan nito si Kulaong. Mapapa, ano ka talaga dun eh. Punta na tayo dito kay Kuya The Kings. Loko to si Kuya The Kings eh. Ang tindi na ginawa dito kay Kulaong. Siguro nakita nyo na to eh, yung ginawa ni Kuya The Kings kay Kulaong. Tuntua ako dito na nakita ko to kanina eh, brown out eh. Tapos eh, nakita ko ganito. Okay, ayan. Oh, eto. Oh, ayan oh. Sabi ni Kuya Dakings dito, maraming nagagalit, tigilan ko na daw si Mangusin, magpatawa na lang daw ako. Bakit? Nakakatawa naman si Norman na. Ayaw niya lang tumawa kasi hanggang ngayon, idol niyo pa siya. Diba? O, real talk yan. Para sa mga nanatiling bobo, sige nga mag-comment din dito mga naniniwala kay Norman, ipagtanggol niyo. Bakit niyo idol yan? Yun o, may ano, meron ng ano magkamukha kami ni Kuya The Kings ng Cloud ng On Cloud. Magkamukha kami, iba la kulay nung kanya. Cloud Monster. Nasan ba yung ano? Kasi meron ditong post si Kuya The Kings eh. Ayun, eto. Ay, hindi yan. Topic ko na pala yun. Ayan. Walang kulong, multa, fine. Punta tayo dito kay Kuya The Kings. Ayun, eto. Apaka-bobo mo. Ang krimen, may kulong. Yun walang kulong, multa, fine. Hindi yung krimen, tanga. Bobo. Mangusin. Ay! Ano ba sabi ng Supreme Court? Mangusin ba? Francis Leo Marcos. Naku, pala. Pakisampal mo muna yung mukha mo. Diba? Ayan yun. Diyan ngayon papasok yung sinasabi ko na etong ang si Kulaong ay hindi niya pwedeng gamitin na yan pong desisyon ng Supreme Court. Hindi niya yan pwedeng sabihin o gamitin na ako'y tunay na Marcos. Dahil ang Supreme Court ruling, ang nakalagay ay Francis Leo Marcos. Hindi po niya pwedeng gamitin yan. Yan yung hindi papaliwanag ni Kulaong sa kanya mga manonood. Yan ang hindi niya sasabihin sa kanya mga followers. Kasi nga, bukod sa mga utu-utu yan, mga sarado utak, mga bobo, kahit naman konti lang yan, iilan lang yan, di ba? Mga kababayan pa rin natin yan na naloloko ni Kulaong. Ngayon, ang Supreme Court, let's say, nagpetisyon si Kuya Henry. Nakalagay dyan, Henry Roscom. Henry Roscom, file a petition for temporary restraining order tungkol sa aking COMELEC issue. Kunwari lang, ganun na. Kunwari lang, yun yung sinulat ni Kuya Henry Roscom. Ngayon, pag ba lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, let's say lumabas na yung TRO. Eto, sige, ikaw, Henry Roscom, binibigyan ka namin ng TRO para sa COMELEC. Di ibinigay na sa COMELEC. Ngayon, after ng ilang araw, ilang buwan, ilang panahon, na meron ng case laban sa kanya patungkol po dito sa indirect contempt. Pag ba yan lumabas,
Ang nag-file ng TRO ay Henry Roscom. Ang lalabas ba na resulta, Bergie Badjola o Jonah Briguera. Diba? O kaya Mika Moreno. Hindi naman eh. Kung sino yung nag-file. Kasi yung file naman na, yung filing na yon sa Supreme Court is for TRO. So hindi po obligasyon ng Supreme Court na sabihin, eto, si Francis Leo Marcos, eto ang kanyang tunay na pangalan, eto ang kanyang nararapat na pangalan. Legal niyang pangalan ng Francis Leo Marcos ay aming hinahatulan na guilty sa kasong indirect contempt. Hindi po ganun. Kung ano na pangalan nung nag-file, kung ano ang desisyon, ang sasabihin lang din, ang isasagot lang din diyan, kung ano ang pangalan nung nag-file. Yun lang din ang ilalagay. Kaya lang syempre itong si Culaong, for the clout, kasi nga gustong-gusto niya maging Marcos eh. Di ba sabi ko nga po sa inyo, lahat gagawin yan para lamang kilalanin siyang Marcos. Yung kanyang pag-atras doon sa Comelec, para siya ay maging Marcos. Para siya maipakita niya sa mga taong bayan na na kami ay magkakilala ni Amy Marcos. Manang ko yan. Mahal ko si Manang. Tanungin niyo siya kung mahal niya ako. So sinasagpang na naman ni Culaong ang pagkakataon para mas lalo niyang maidiin, Marcos ako. Bakit? Desisyon ng Supreme Court, Marcos. Francis Leo Marcos. Hindi Norman Mangusin. Francis Leo Marcos. Kasi nga po, hindi naman trabaho ng Supreme Court na linawin kung ano ang issue ni Francis Leo Marcos sa kanyang pangalan. Ang nililinaw dito ay yung TRO sa Comelec. Yun lang yun. Diba? Kaya kumbaga si Culaong talaga sakit sa ulo. Talagang problema to. Talagang dapat talaga dito mawala sa SOCMED. Mawala po. Tuluyang mawala. Hindi makapag-YouTube, hindi makapag-Facebook. Tingin ko yun ang magiging susi para sa katahimikan ng Pilipinas. Kasi hanggat kumakandidato to, gagastos tayo ng gagastos dyan sa ink niyan eh. Ink ng pangalan niyan, sa balota. Masakit sa mata tong si Culaong. Diba? Makita mo araw-araw, talagang mapeperwisyo ka eh. Yun ang maiisip mo eh. Diba? Kaya ito pong pinangangalandakan ni Culaong na ano ang nakalagay? Francis Leo Marcos. Manahimik ka. Kasi nga po, ang legal name for the case, yun yung ginamit, Francis Leo Marcos. Kasi nga, pinagpipilitan niya dyan, Marcos siya. Hindi po trabaho ng Korte o ng Korte Suprema na mag-correct o mag-rename kung hindi po ito issue sa kaso. Ganun lang kasimple. Pero kay Culaong, syempre, pagkakataon ko na to sagpangin mo na. Hindi napakisampal mo na yung mukha mo. Ayun. Abig City. Sabi, lahat na lang kinanya mo. Yung sasakyan, di sa'yo, kanyahin mo. Yung part na kay Lucas, kanya mo din. Ay, bobo ka. Lupain ko yun. Tanga. Lupain daw niya. Di dapat Norman Mangusin Farm. Bakit Lucas Farm ang nakalagay? Bobo mo talaga, Gibram, no? Paano yung sabihin ko sa yung mga nakatayo doon, including yung mga church at saka lying paano ko sabihin ko sa lupain ko lahat yun? Ba't di ka kasi magpunta ron at magtanong? Di ka magpunta ng RD, search mo kung kanino bang property lahat yun, bobo.
Napaka-bobo mo, J. Bram. Oo. Pero hindi bale, hindi kita pagagalitan. Sayang ang $5 mo. Dali, ituloy mo lang yung katangahan mo. Pero mo, pumapayag ka na maganyan ka sa halagang $5. Di ba? Sara mo. Halagang nasa 300 pesos o 295. Biruin mo. Ganyan ang ano? Ganyan ang aabutin mo. Halagang $5. Namigay ako ng lupa sa mga taong walang matirahan. Oo. Ngayon, kahit anong ipangalan nila doon, yun ay binigay ko na. Pero may karapatan ako pumunta ron dahil kahit saan ako pumunta ron dahil yun ay pag-aari ko at ang titulo ay nasa pangalan ko. Tanga, bobo kang inutil. Oh, ayan. Yan ang magandang ma-check. Sa Land Regulation Authority yata yun. Yan ang magandang ma-check. Di ba? Kung totoo yan. Paano mo na-acquire yan? Kung yung tatay mo nga nakikisaka lang sa kamag-anak, yung magulang mo nakikitirik lang ng barong-barong sa mga kamag-anak niya, sa mga kamag-anak nila, tapos ikaw may lupain ka? Biruin mo. 3 araw, 4 na araw ka diyan sa Isabela. Sinilip mo man lang ba nanay mo? Hindi. Ba't mo sisilipin? Di ba? Ba't mo nga naman sisilipin si Nanang Reme? Ba't mo sisilipin si Gilbert? Wala naman sila maibibigay sa yung pera. Di ba? Ayan ang mahirap sa iyo, Kulaong Ilalaban mo pa yan na may property ka. Mga magulang mo nga nanay mo nga naabutan ni Nanay Mary Ann nagbabalot ng uling. Tapos ngayon yung binigyan mo ng lupa may farm? Util ka. Nakuha mo? O, di kung Lucas, di sa kanya. Pangalan niya. Pero lupa ko. Nakuha mo? Tanga-tanga mo. Oh, sampalin mo na yung mukha mo. Di ba? Oh. Di ba? Ito po ay hinihintay ko na yung decision as early as June after the election. Sabi, hindi ko si Francis Leo Marcos. Ako nga! Di ba? Bobo. Ano? Pahiya ka, ano? Pahiya. Di ba nakakahiya kayo? Aangkinin nyo na naman yung credit na hindi naman sa inyo. Pati ba naman desisyon ng Korte Suprema, aangkinin nyo pa? Tanga. Stress na stress Ay, sino may sabing naghihirap ako? Sino may sabing naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Di ba? Tanga. Nag-i-enjoy ako sa buhay ko. Dito ko lang ipinapakita na dito sa... Abangan natin yan ngayong katapusan sa kauno daw, mamimigay ng 40 million. Kahit saan ako pumunta, open ako, bobo, inutil. Di ba? May nakikinig sa kanya dun sa likod, Ayun, parang ayaw maniwala. Ito kasi wala itong kinalaman. Diyan nga. Sabi ni Makadede, lagot sila pag in-interview ka na ng media. Bukas, ha. Yes. Sabi 40 million sa panaginip. O di maghintay ka. Bobo ka pala Sige, magkagulo kayo dyan. 40 million sa panaginip. Boss Epelem, kailan mo sisigilin? Si Pacquiao. Ba? Palipad ka pa uli. Palipad ka pa, burug-burug. Diba? Yun yung epekto ng pagkaka-record ko Kita nyo hanggang ngayon nagagamit kay Kulaong.
Diba? Na itatanong kay Kulao, kailan mo sisingilin si Pacquiao? Hindi niya masagot, di ba? Wala siyang ano eh. Hindi niya ako mademanda dun eh. Ha? Di ba? Hindi niya ako mademanda dun. O, may lawyer ka. May sabi mo, may mga abogado ka. Marami ka abogado, 6. O, ano sabi ng lawyer mo? Ay, hindi natin pwede demanda yan. Yari ka dyan. Mas malaki kaso mo dyan pag pumutok yan. Pag nalaman ng ano yan, ng BJMP na yung liderato ngayon, pag nalaman na gumagamit ka ng cellphone, yari yung mga dating nagpagamit sa'yo ng cellphone na official na BJMP. Wala ho itong kinalaman ha. Walang kinalaman ang isyong ito sa pag-i-endorso ni Makagago ng peking abogado, peking Ewan namin sa'yo. Gago talaga. Ipapasok na naman yung peking abogado ko no eh, no? Ako, hindi bagay ang sound effects niya. Comedy nga eh. Parang comedy na, no? Okay. Si Albina. Nicasio. Shoutout Boss Mac from Albania. Daily dose ang pakikinig bago pumasok sa trabaho. Ayun. Thank you po. Okay, Chodor David. Boss Mac, si Casper nawawala na ata. Parang hindi niya yata kasama eh. I'm not sure Okay, minaster na ni Kulao ang mag-imbento ng kwento. Tama. Ate Delia, kaya nakakaswan si Sabi dahil nagreklamo sa kanya ay yung Alice Villanueva dahil ginagamit yung name ni Susan Yance. Wala po tayong doon, pakialam na doon. Buhay po niya yun eh. Okay, Kuya Henry, tanga siya o talagang tanga siya? Tanga po talaga. Katrina Love, yung magpapasikat na may CIDG contact, yun pala, exclusively direct contact for Atong Ang. Ang malala, naka-loudspeaker pa. Sinampal niya sarili niya. Pahiya nga eh, no? Tintin Gaming, bukas sa live niya, sasabihin niya, parte ng FG group yung nakausap niya sa CIDG. Hinihintay ko nga, awayan yung Supreme Court eh. Kokopan, pati ABS-CBN na broadcast na siya. Malapit na talaga mahuyo si Kulao, excited na kami. Yung sinasabing biktima ni Sabi, bakit di sila ang magkaso? Di nila magawang kasuhan si Sabi kasi yung pinapagawa nila kay Sabi ay illegal dahil bawal magpaanal ng walang court appearance. Di ba? Ikaw lang kaya na NBI Norman kasi ikaw may legit na kaso. Mahal kita Brigera na naiinggit si Kulaong. Okay. Nasan pa? Earthlings Royal, idol ko si Kulaong. Sana di pa siya makulong. Mawawalan tayo ng laruan. Welcome to Philippines. Wasak talaga si Kulaong. Primo Holic, naniniwala pa rin ako kay Norman na makukulong siya ulit. Oo. Ako malakas ang pananampalataya ako talaga kay Norman. Makukulong talaga siya. Siya humihila ng lubid eh. Palapit ng kulungan. Alam mo yon? Yung habang umaano ang araw, yung lumalapit ang araw, pilit niyang nilalapit yung sarili niya. Yung para kunwari, makukulong siya. Mga bandang March, April pa. Pero alam mo, hinahatak niya na maging February. Nako. Okay, Marcos Wannabe, mahal niya si Manang. Paano naman si Nanang? Oo nga, si Nanang wala. Brian De La Cruz, masakit sa ilong. Sunugin. Sunugin. Alaya ka, Kuya Henry. Gusto mo na ng arson na yun. Sa mundo ni Kulaong, sa korte, suplema siya, eepal. Aapela, eepal. Mawala sa mundo ka mo. Ayun, sabi ni Ate Pig Butterfly. Kuya Chodor David, salamat po sa pakulay. Oyo. Ayun, Miss Bulabog. Ito pala si Ate Miss Bulabog. Siya si Ate Leia Bagalso. Ayun.
Kay Kuya Henry, sige na nga Kulao, kwento mo yun eh. Siyempre, ikaw ang magaling kasi kwento mo yan. Welcome to Philippines. Dami pala lupain. Updated ba amilyar niyan? Ate Virgie Badjola, hala, ba't nadamay ako makmak? Nadinig ko lang yan sa Sokmed. Popular sa mga OFW na budol niya. Yun nga po. Example lang. Jericho Jap, ang gulo nun titulo raw kanya, pero nakapangalan na sa binigyan niya ng lupa. Ibig sabihin, inangkin niya. Magulo talaga kausap si Kulao kasi nagsisinungaling. John Robs, maganda nga pala yung tay niya ma-interview ni MG. Hindi. Ano yun eh. Hindi, sa Sokmed yun. Dapat ito si Kulao, tiradorin sa mo. Titiradorin mo ng Jolene, yung tigdodos. Dinalir na rin ng Asian Mac, sabi ni Kenneth Hobeliano. Okay, nakakaawa naman ang nanay niya na itinanggi niyang ina. Tama po. Sige na nga, payag na kami bilang screen name mo. Yan, Michelle. Ate Michelle, sarap talaga tirisin ng paulit-ulit mga buta sa pagmumukha ni Kulao. Pinaglesa kasi nungalingan at kayabangan. Alam niyo, meron ako napapanood dito sa YouTube kapag tiniris mo, may lumalabas parang uod. Yun yung sa muka. Pero hindi siya uod. Para lang siyang uod na maikli. Na ganyan pa. Maliit lang. Ano lang talaga. Tabuta sa ilong. Siguro kapag ginanon yung ilong ni Kulaong, ang daming lalabas ng mga blackheads. Mukhang di naghihilamos eh. Ako nga magmotor lang ako. Kunwari, pupunta lang ako ng Mercury. Bibili ko gatas ng anak ko. Punta ako Mercury. Magmomotor lang ako. Naka-helmet pa ako nun Pagdating ko ng Mercury, alam mo yung parang feeling ko kapal-kapal ng mukha ko sa alikabok. Tapos pag uwi ko, kukuha ko wet wipes, gaganong ko. Tutya ang itim. Maitim yung mukha mo dahil syempre sa kalsada ka, mga usok na sasakyan, alikabok. Lalo ngayon, hindi nag-uulan. Hindi katulad dito kay Kulaong, parang walang walang hila-hilamos. Kaya wala nang boses, ingay pa rin mag-live Oo nga, Gerdan Renon. Ryan Binero ng Paranaque City, thank you po. Kuya Henry, wag na abangan. Okay na yung sa kwento na lang. Okay, Ate Michelle, anong 40 million? Wala ka nga siguro kahit 40K. Wala nga 40 pesos Humihingi lang kay Aba John Robs Malgapo, tigas ng mukha ng animal, sarap igapo sa poste. Tapos gagapangan mo ng langgam na pula. Okay, aabangan ko yan. Abutin kaya? Kaneki, dami nila dyan. Wala man lang bumatok dyan. Pero merong tumulongges. Jericho Jap, isa lang routine yan ni Kulaong. Magsisinungaling tapos tatawa sa nasabi niya. Tapos magyayabang na. Tapos biglang mananahimik ng ilang sandali, nakatingin sa malayo. Palingalinga, stress na stress. 40 million, musta naman wallet mo? Humihinga pa ba? Si Pacquiao pa may utang. Sana bigyan ni Pacquiao ng kaliwang kamao. Yun na ibayad. Kaliwang kamao.